Hello everyone, good evening. Ayan. So good evening po para sa lahat ng mga viewers natin sa YouTube, Facebook, and TikTok. And sa lahat ng mga teachers po natin ngayon, okay? So sa lahat po ng mga teachers natin, Happy Teachers Day. Sa lahat ng mga teachers, sa mga lecturers, sa mga instructor, professors, ayan, Happy Teachers Day po. And sa lahat ng mga student na nanonood ngayong gabi, yan, batiin nyo na rin po yung inyong mga favorite teachers, instructor, and professor ng isang masayang Happy Teachers Day. Yan, sigurado ma-appreciate nila yon, sigurado. So, hintay lamang po tayo ng iba pang viewers. At exactly 7 o'clock p.m., we will start our session 7 of Theory of Structures. So, ano pong topic natin ngayon? Ang topic po for tonight's free live tutorial is all about influence line for trusses. As you remember, yesterday, nag-live po tayo at nag-discuss ng influence line or how to draw or construct influence line diagram for beams. Ngayon naman, sa truss. Thank you po kay user. Happy Teachers Day daw. Thank you. Ayan. Hello kay Argel. Ayan. Hello sa iyo. So check po natin kung live rin po tayo sa Facebook and YouTube. Ayan. Check po natin kung live tayo. Ayan. Uy! Wow! Thank you po kay Brian Clemente. Nag-send po siya ng 75 stars. Wow! Thank you po. Ayan. Good evening kay Al Rashmir Howdin, kay Marjorie Caridad, and sa tinag niya na si Debbie May Bercy, kay Michael Pagatpatan. Ayan, thank you sa iyong pagbate. Ayan. Thank you rin kay Arbes Ivan, and kay Harold Toribio Alcestro. And thank you sa lahat ng mga nagbabate ng Happy Teachers Day sa amin. And syempre, thank you talaga kay Brian Clemente, nag-send siya ng 75 stars. Wow, thank you. Sa YouTube, wala po atang buhay. Parang wala pang check natin kung nag-live tayo sa YouTube. Ayan. Okay, live naman tayo sa YouTube. Okay, good. Kasi last time, nagpuputol-putol po eh. Ayan. So, kung active kayo sa YouTube, please send your, or comment your school para ma-shoutout po natin lahat ng mga schools ninyo. Okay? And syempre, sa TikTok and Facebook. Shoutout natin yung mga school ninyo. Happy Teachers Day, sir. TSUBSEE first year here. Hello kay Mr. Stedler. Wow, Stedler. Thank you. Thank you po. And kay LV May Murillo, Good evening, Engineer. Happy Teachers Day po. Thank you. Hindi lang po pagbati ang tinatanggap namin. Tumatanggapin po kami ng GCash. Wow. Joke lang. Mamaya po isesend namin yung GCash number namin. Tumatanggap po kami ng gifts. Cash gifts sa GCash. Joke lang po 'yun. Okay. Joke lang po. And siguro ito yung namin, pambawi namin sa inyo. Ayan, sa inyong mga students na patuloy na nagtitiwala sa aming mga teachers, di ba? Ito yung mga pambawi namin sa inyo. Free live tutorial. Ayan. So, ito po yung ating topic. So, 7:01 p.m. na po. So, para sa lahat ng mga first time na magiging viewer namin, ngayong live tutorial namin, welcome. Okay? Welcome and enjoy while learning sa aming free live tutorial. And sa lahat po ng mga nagbabalik sa ating live tutorial, thank you at patuloy kayong bumabalik rito at nagtitiwala sa lahat ng mga discussion na ginagawa namin in every free live tutorial. Okay? So, influence line for trusses. Alam naman natin, di ba, kung anong ibig sabihin ng truss. Pero, hindi natin i-consider ang roof truss. Bakit? Kasi hindi ba sinabi natin sa influence line, this is the influence or the effect, okay, of moving loads. Sa roof truss, wala naman tayong moving loads, hindi ba? Meron lamang tayong moving loads sa bridge truss. Yan. So, for example, ito yung isang bridge truss. Then, meron tayong car dito. Yan.
Ayan. Okay, ayan siya. And, yan yung moving loads natin. So, ngayon, i-consider natin siya as equivalent to 1.0 unit load. Okay, kagaya nung ginagawa natin kagabi. Okay? So, trusses are often used as primary load-carrying elements for bridges. Hence, for design, it is important to be able to construct the lines for each of its member. So, ibig sabihin, aalamin natin kung paano nga ba magre-react yung kada member sa truss, okay, due to 1.0 unit load. So, truss are affected only by the joint loading. We can therefore obtain the ordinate values, di ba? Nag-solve tayo ng mga ordinate values kagabi, of the influence line for a member by loading each joint along the deck with a unit load or 1.0 unit load, and then use the method of joints or method of section, depende kung ano yung applicable sa ating truss to calculate the force in the member. Pero, itong concept na to na ilalagay natin yung 1.0 unit load sa isang joint, hindi natin gagawin. Ang gagawin natin is yung kagaya kagabi sa influence line for beams. Magbabay equation tayo. Ibig sabihin, yung force natin dito, force natin na masasolve dito is equation. Okay? In terms of x. Okay? In terms of x distance. So, as a convention, if the member force is tensile, it is considered as positive value. If it is compressive, it is negative. Ano ba napansin natin sa kagabi? Sa influence line diagram natin, meron tayong positive and negative influence line. So, dito natin mas ma-appreciate yon sa truss. Kasi sa truss, karaniwan, ang ina-assume natin na type of force sa member ay tensile. Ngayon, kapag positive ang nakuha nating drawing sa influence line, ibig sabihin, tama yung ating assumption na tensile force ang meron doon sa truss. Pero kapag nag-negative, yun, ibig sabihin, mali yung ating assumption na tensile siya. Okay? In fact, kung mali siya, ibig sabihin, behavior ng ating member based on 1.0 unit load. Pero huwag kayong mabibigla. Kasi, sa truss, meron talagang member na merong both positive and negative influence line. Okay, malalaman natin yon sa ating next live tutorial. It's either bukas or siguro by Friday. Okay? So, the influence line of the member is constructed by plotting the data, drawing straight lines between points. Ibig sabihin, sa kada points natin, let's say this is point A, point B, point C, point D, and point E. Ngayon, paano natin yan? Gagawan ng influence line. Parang lang, i-consider natin lang sila as beam. For example, ang gusto natin kunin na influence line diagram is for, let's say this is E, F, G, H. Ayan. So, para sa member, FG, BG, and BC. So, parang ititreat lang natin sila okay? So, parang ititreat lang din natin sila as parang beam. Ayan. Then, ito yung ating support, pin. Tapos, ito yung ating beam. Then, this is the roller support. Tapos, yung gagawin natin, dito yung, kumari, di ba, ito, FG, DG, and BC. Yung location ng ating 1.0 unit load is dito. Before these members. Okay? Ang distance niya ngayon dito is distance x. Then, katapos, after these members, dito na siya.
Again, ang distance niya is distance x from A. So, napansin nyo, nilaktawan natin itong mga members na to. So, kung i-convert na, or parang ihahalin tulad natin sila sa beam, parang itong mga members na to is yung point dito. Ayan. So, this is point A, then this is point B, then parang point C na siya mismo. Ibig sabihin, yung ating 1.0 unit load ay dadaan dito before C, okay, or at member or at segment AC, then after C or at segment CB. Ayan. So, itong point na to, andito itong mga members na to. Parang ganun lang din ang gagawin natin. Parehas na parehas lang din sa beam. Ang pinagkaiba nga lang nila, dito kasi sa atras, marami tayong forces na hinahanap sa kada member. Sa beam kasi, ang hinahanap lang natin sa point na to is what? Yung shear and moment. Yun ang hinahanap natin. Okay? So, para mas malinawan kayo, mas maganda, mag-solve tayo ng problems. Yan. And, syempre, habang nag-solve tayo ng problems, sa lahat po ng aming mga viewers sa TikTok, just keep on tapping lamang po on our screen para marami po tayong ma-reach, okay, na students na gaya ninyo na nangangailangan ng ganitong tutorial. So, for problem number 1, we will draw the influence line for the force in members HG, GB, and BC. So, ibig sabihin, yung ating 1.0 unit load is andito. Before BC, yan, and after BC. Na merong distance x dito. E meron rin distance x mula rito. Ayan. So, since ang ating mga forces or member is malayo sa point A, what I mean is, medyo nasa gitna siya. Okay? Nasa gitna siya ng ating truss. Imposible natin gamitin ang ang method of join. Kasi kapag nag-method of join ka, mag-start ka rito sa A. Papunta sa H, papunta sa B, papunta sa G, papunta sa C. Ang daming solution nun. So, anong ibig sabihin nito? Hindi tayo pwedeng gumamit ng method of join. Ibig sabihin, kailangan natin gumamit ng method of section. Yan. Okay? Then, kapag method of section na tayo, bago tayo mag-method of section, kailangan mo natin syempre ma-solve yung mga reaction natin. So, let's say this is AB and this is RT. Ayan. Okay? So, doon muna tayo sa first condition natin na kung saan ang ating 1.0 unit load is at or before 1.0 load before BC. Yan. Dito muna. Ngayon, kapag ganito yung 1.0 unit load at distance x A, at distance x from A, masosolve natin ang AV. Pero ang tanong, kung mag-section tayo, ano mas magandang kunin? Yung left section or right section? Okay, tanggalin mo natin ito para hindi ka nalilito. Tanggalin muna natin. Okay, ganyan ang condition. So, ano mas madali? Dito sa section na to or dito sa right? Kagaya lang din sa beam. Ayaw natin ng maraming loadings. Kasi kapag dito ka sa left, dalawa yung loadings na i-analyze mo, di ba? Para makuha tong mga to. So, mas madali dito sa right section. Okay? So, kunin natin right section. So, let's say this is section AA. Yan. So, right section of AA. So, drawing natin. Yan.
So this is point G, point F, point C, point D, and point E. Then sabi ko nga kanina sa introduction, mas maganda i-assume natin na lahat ng type of forces ay tensile. So gawin natin silang lahat tensile. Tensile, GH. Tensile, GB or BG. Then tensile, BC. Ayan. So, para makuha itong mga forces na to, kailangan nating makuha yung reaction sa E. So, this is RE. So, sa whole structure natin, masusolve natin ang RE by taking summation of moment at A. So, mag-moment tayo sa A. Summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang RE natin ay counterclockwise, so that is negative RE multiplied by 1, 2, 3, 4, that is 24. Then yung 1.0, iikot ng clockwise, that is positive 1.0 multiplied by distance x is equivalent to 0. Therefore, ang ating RE is equivalent to x over 24. Sige, shade natin siya. So, sige, i-solve na rin natin yung AV. So, by summation of forces vertical is equivalent to 0, upward is positive, AV is positive, then minus 1.0 plus x over 24 is equivalent to 0. Therefore, ang ating AV is equivalent to, i-shortcut na lang natin, no? 1.0 minus x over 24. Sige, what a shortcut. Ayan. So, ano to? 24 minus, 24, then 24 minus x. Ganyan ang lalabas, di ba? Kapag sinimplify natin. So, 24 minus x over 24. Yes. Yung ano pala natin, 1.0 before BC. So, meron siyang limit. Yung ating x ay greater than 0, pero hanggang dito lang sa B. Okay? So, ibig sabihin, less than 6 meters. Okay? So, ngayon, isolve na natin yung GH, BG, and B since meron na tayong RE, which is x over 24. Lagay rin natin yung mga dimension. This is 6 meters. 6 meters. Anong height? 6 meters din. So, ngayon, since meron tayo nito, 6, yung slope ng BG is 1, 1. Diba? 6 over 6 is 1, 1. And ang hypotenuse nila is square root of 2. Ngayon, bilangan tayo ng unknown. Ilan ba ang unknown natin na horizontal force? 3. GH, BC, and horizontal component of BG. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng gamitin ang summation of forces horizontal. Next, pag summation of forces vertical, isa lang. That is the vertical component of BG. Since isa lamang ang unknown natin na vertical, therefore, we can use summation of forces vertical is equivalent to 0 agad-agad. Okay? So, summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. Negative ang BG kasi downward yung assumption natin dyan. So, negative BG. Convert natin into vertical component, that is 1 over square root of 2. Then RE. RE is positive. X over 24 is equivalent to 0. Therefore, ang ating BG is equivalent to, transpose natin ito, no? Negative. Or ito na lang. Transpose natin maging positive. Tapos, ito nasa baba eh. So, mag-cross multiply lang yan. Hindi ba? So, therefore, x multiplied by square root of 2 over 24. Ako, ang practice ko rito, ginagawa ko na lang decimal. So, square root of 2 over 24. So, 0.059. Ginagawa ko na lang siyang decimal para mas madali. So, 0.059 multiplied by x.
Ayan. Next. Pwede na ba tayong summation of forces horizontal? Hindi pa rin. Dalawa kasing unknown natin na horizontal. Although nabawasan, pero dalawa pa rin. Mahirapan tayo. So, ibig sabihin, no choice tayo but to use summation of moment. Saan tayo mag-moment ngayon? Mag-moment tayo sa point G para ang iikot lang sa kanya ay yung BC. So, summation of moment at G is equivalent to 0. Clockwise is positive. Clockwise ang BC, then multiplied by moment R na 6. Then yung RE natin iikot ng counterclockwise, so that is negative x over 24. Then multiplied by moment R na 12 is equivalent to 0. Simplify natin ito. Ayan. So 12 over 6 is what? 2. So therefore, ang ating BC, kapag transpose mo to, positive na siya, no? So 2 over 24 is x over 12. Okay. So ngayon, okay na tayo rito sa BC, no? So GH na lang. Pwede ka rin naman mag-summation of forces horizontal kasi siya na lang unknown eh. Kaso medyo marami yata. Ilan ba? 1, 2, 3, di ba? So ang gawin natin, kagaya nung tinuro namin sa inyo under session, bang session yun? Session 3 yata, analysis of trusses. Kapag method of section tayo, ine-extend natin yung ating section. So, extend natin to hanggang mapunta tayo saan? Sa point B. Ayan. Tapos, ang distance na to is also distance 6 meters. Bakit natin in-extend? Para sa point B, tayo magmo-moment, tapos ang iikot lang sa kanya is GH. So, mas madali. Hindi ba? Ayan. So, mag-moment tayo ngayon sa B. Okay, so summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang GH natin iikot ng counterclockwise. So, negative GH multiplied by moment R na 6. Tapos yung RE natin, counterclockwise din. So, negative RE na x over 24 multiplied by 666, so that is 18, is equivalent to 0. Simplify natin. 18 divided by 6 is 3. So, therefore, ang ating GH is equivalent to what? Kapag transpose natin dito, positive na siya. Ang matitira is negative dito. So, 3 over 24 is 1 over 6, hindi ba? So, therefore, this is negative x over 6. 8 pala. 1 over 8. Sorry. 1 over 8. Ayan. So, meron na tayo ngayong forces. Pero, in terms of equation nga lang, hindi ba? And take note, this equation is only applicable para sa distance na 0 to 6 meters. So, next tayo. Yung ating 1.0 is andun na ngayon after BC. So, dito na ngayon. After BC na. Yan. So, itong 1.0 na to, sa lahat na yan. Pwede siya rito, basta hindi ka pupunta sa C. Okay? So, mapupunta dito hanggang dito. Kahit saan yan, okay lang. Kasi isang distance na lang yan eh. Ang distance niya mula sa A is X. Distance. Yan. So, ngayon, since ang ating 1.0 ay nandito na sa after BC, tapos gagamit na naman tayo ng method of section, saan natin gustong anong section ang gusto natin gamitin? Yun ang tanong eh. Ito bang right section ulit? Ito? Or left section? Remember, ang ating 1.0 ay nasa right section na. Okay? So, ibig sabihin, ang madaling gamitin is yung left section. Ano napapansin nyo? Kung nasaan ang 1.0 unit load sa part ng ating truss, yun ang hindi natin pinipili lagi. Kasi iniiwasan natin siya. Kasi pandagdag
pandagdag lamang ng forces dito sa analysis natin. Pero sir, kapag po ba pinili namin yung isang side na nandun yung 1.0 unit, parehas lang po ba ang answer? Yes. Parehas lang po na parehas. Walang magbabago. Pero, ang ginagawa natin dito is yung simplest. Okay? Simplest solution hanggat maaari. Kasi magiging matagal kapag pinili natin yung side or section na merong 1.0 unit load. Okay? Okay. So, ngayon, kunin natin yung left section of AA. Yan. So, ngayon, ito yung AV. Tapos, assumption ulit natin dito, kung ano yung in-assume natin dito, ganun rin dito sa ating next condition or next case. So, tensile pa rin. Tensile GH, tensile BG, tensile BC. And syempre, yung slope ng BG, ganun pa rin. Ayan. Ang slope niya, 1, 1. Square root of 2. Then, lagay natin yung mga points. This is point A, point H, and point B. Then, yung mga distances. 6 meters, 6 meters. Ayan. Ito, bibigyan ko kayo ng tips kung paano yung gagawin natin sa section AA. Dito sa left section ng AA. Okay? Ang tips ko sa inyo, kung ano yung solution natin na ginamit nung una, siya rin yung gagawin nating solution dito. Tingnan nyo. Sa BG, paano nasolve ang BG? By summation of forces vertical. Ibig sabihin dito, masasolve rin natin yan gamit ang summation of forces vertical. Wag na kayong mag-isip ng kahit ano pa dyan. Automatic, kung ano nandito, siya rin ang gagamitin natin dito. Okay? The summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. Upward ang BG. Positive. Then multiplied by 1 over square root of 2. Then ang AB natin is also upward. Ano ang AB? 24 minus x over 24. So, plus 24 minus x over 24 is equivalent to 0. So, therefore, ang ating BG is equivalent to, transpose mo to, magiging negative, no? So, negative 24 minus x, then square root of 2 over 24. Ano bang square root of 2 over 24? 0.059. 0.059. E di ang dali, di ba? O, next, paano natin sinod ang BC? Nag-moment tayo sa G. O, saan yun? Extend lang natin to. Ayan, extend lang natin ulit yung section natin. Ito na ngayon yung point G. O, dyan tayo mag-moment ngayon. Okay, so summation of moment at G is equivalent to 0. Upward is positive. Clockwise is positive. Ang ikot ngayon ng BC is counterclockwise. So that is negative BC multiplied by 6 meters. Then ang AB natin is clockwise. So that is positive AB na 24 minus x over 24 multiplied by moment arm. And extend natin yung ating section. Ayan. This is also equivalent to 6 meters. So, ilan yan? 12. Is equivalent to 0. So, simplify. So, this is 2. 2 over 24 is what? Over 12, no? Transpose natin ito para maging positive. So, ibig sabihin, ang ating BC is equivalent to 24 minus x over 12. Next. Paano naman natin sinod ang GH? Oh, by taking summation of moment at B. Summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang GH natin iikot ng clockwise. Multiplied by 6 meters. Ang AB natin iikot ng clockwise. That is positive AB na 24 minus x
over 24 multiplied by moment arm na 6 meters is equivalent to 0. So, cancel na lang natin yung 6. Therefore, ang ating GH is equivalent to, okay, transpose natin magiging negative. Negative 24 minus x over 24. O, ganyan lang siya kasimple. Basta alam mo yung ginawa mo rito, sa first solution mo, wala nang kahirap-hirap yung pangalawang solution. Okay? So, ngayon, kunin natin yung mga ordinates. Ayan. So, mga ordinates natin yan is x, then para sa HG, para sa GB, then para sa BC. Tapos mag-start tayo sa 0 meter to 6 meters. Okay? Tapos, mag-start na tayo nun sa 12. Ah, yes. Nakalimutan ko pala yung limit dito, no? Since after BC tayo, ibig sabihin ang ating x is greater than 12 meters. Okay? Greater than 12 meters, but less than 24. But less than 24 meters. So, this 12, then 24. Hatiin natin. Yan. Okay? Tapos, siguro copy na lang din natin yung mga equation. Okay, so this is for 0 to 6 meters. And ito naman ay para sa 12 meters to 24. So, 0.059 of x. Positive ba siya? Okay, positive. So, 0 meter, of course, 0 yan. Kapag naman 6. So, 0.354. Next. Okay. Dito naman, papatan mo lang to, no? Magiging 24 minus x. Tapos negative, no? Ayan, negative. So, 12 meters. So, negative 0.708. Negative 0.708. Tapos, kapag 24, 0. Ayan. Ay, sorry. For ano pala yun, no? BG pala yan. Sorry. BG. BG siya. Sorry. BG yan. BG. Okay. Lipat natin. Ayan. Next, for BC. X over 12. Then, 0. Diba? 0 siya. Kapag ang ating x is equivalent to 0. Then, kapag 6 meters. So, 0.5. Positive 0.5. Then, next, 24 minus x, so positive, over 12. So, kapag 12, this is equivalent to 1. 1.0, positive. Then, kapag 24 minus 24 is 0. Plus, negative x over 8. So, kapag 6 meters, this is 0.75. Negative. No? So, negative 0.75. Next, kapag 12 meters, kapag 12 meters, iba na siya. Negative 24 minus x over 24. So, kapag 12 meters, this is equivalent to negative 0.5. Tapos, kapag 24, 0 na. Ayan. And then, mag-plot na natin yung influence line diagram ng mga sunod natin na forces.
So, unahin natin para sa HG. Okay. So, para sa HG, 0 meter, tapos negative 0.75 dito. So, negative 0.75. Tapos, bumaba siya ng 0.5. Negative 0.5. Tapos, 0 na dito. So, ganito yung drawing ng kanyang influence line. And, oops. Oops, hindi tumutugma. Ang pangit. Yan. Okay, so, okay, yan siya. So, taas natin to para magkaroon pa ng space yung dalawa sa baba. Okay, next. Para naman sa BG. Okay. So, positive, 0 to positive 0.354. Positive 0.35. Hindi. Dito na lang siguro. Positive 0.354. Tapos, sa 12 meters, bigla siyang naging negative 0.5. Ayan. So, negative 0.5. Tapos, sa 24 meters, 0. So, positive, then bigla pumunta sa negative 0.5. Tapos, 0. Ngayon, baka nakataka kayo, bakit nagkaganto? Ibig sabihin, nag-change. Okay? Nag-change yung type of force natin. So, mamaya sabihin namin kung paano nangyari yan. Anyway, para ma-solve to, okay lang. Madali lang naman itong isolve. X. Ano lang siya? Ratio proportion. Kasi, first degree naman to eh. Kung first degree yan, linear lang siya. So, kaya-kaya nyo isolve yung X na yan. So, doon muna tayo sa BC. Sa BC, 0, then positive 0.5. Then, sa 12 meters, 1.0. Tapos, 0 meters. Yan. So, pag nag-ratio proportion rin kayo rito, makukuha natin na sagot dito. So, ordinate na nandito is equivalent to 0.5. Yan. Hindi natin kailangan pang kunin kasi lahat ng ordinate. Pwede nyo makuha yung ibang ordinate dyan, gaya dito, by ratio proportion. Kasi, siya linear siya. Okay? So, this is for BG, and this is for BC. Ngayon, anong indication ito? Kasi nakita natin, sa HG, negative. Diba? Negative. Ito, may positive. Tapos, may negative. Tapos bigla, sa BC, lahat naman, positive. Ano mga indication yan? Diba, ang assumption natin sa type of forces nilang lahat ay tensile. Dito na papasok yung diniscuss namin ng introduction. Dito. Okay, kapag positive value, ibig sabihin, tama yung ating assumption. Yan. Actually, kasi, ito kasing ginagawa nila for convention. Memorization kasi kapag ganito, ayaw namin ng ganun. So, dapat, ang matutunan ninyo is yung tamang concept. Pag positive, ibig sabihin kasi, tama or correct assumption. Correct assumption. Kapag nag-negative, ibig sabihin naman, wrong assumption. Ang tanong, ano yung inassume natin? Ano nga ba yung inassume natin? Inassume natin yung type of forces nila. Ano ang assumption natin ngayon? Lahat sila ay tensile. Okay? So, check natin dito. Kung ang assumption natin sa lahat ng forces natin ay tensile, ibig sabihin, kapag nag-positive yung kanilang influence line, ibig sabihin, tama yung ating assumption.
Kapag naman nag-negative yung ating influence line, ibig sabihin, mali yung ating assumption. Okay? So dito, ang HG natin, ang nakuha niya ay negative. Ibig sabihin, ang ating HG, imbis na tensile, dapat siya ay compression. Mali yung ating assumption na siya ay tensile. Next, ang BC, positive yung nakuha ating influence line. Ibig sabihin, tama lang yung ating assumption na siya ay tensile. Okay? Or intention. Ayan. Sir, paano po yung BG? Ano pong nangyari sa kanya? Okay? Ibig sabihin lamang sa BG, sa part na to, positive siya. Ibig sabihin, tama na siya ay tension. Then, magmula rito sa point na to hanggang sa 24 meters, ibig sabihin, mali yung ating assumption sa BG. Ibig sabihin, ito ay ano? Compression. Sir, paano po nangyari yun? Ganito yan. Diba, sinabi namin sa inyo kanina na merong mga moving loads dyan sa bridge. Yan. Wow. Haba ah. Okay. 3 yung bintana. Ayan. Anyway, ang mangyayari kasi ganito. Nung una, yung ating unit load before AB. Nung before AB tayo, naka-positive siya. Ayan. Sige, lagyan itong ano na to, guhit na to, hanggang dito sa point down na to. Ayan. Hanggang sa point na yan, nung nagta-travel yung ating moving loads, ayan, hanggang sa point na yan, ito, yan. Hanggang dyan yung gulong niya eh. Yan. Ang nangyari dun sa BG, focus tayo sa BG ha, dito. Ang nangyari sa BG, under siya ng tension. Okay? Under yan ng tension. Pero, nung lumagpas na yung ating moving load, sa point na yan, nung lumagpas na siya, bigla, yung ating BG, magiging ano? Magiging compression or magiging under na siya sa compression. Sir, pwede po ba yun? Yes. Pwede po yun. Kaya nga, ang practice, pagdating sa truss, naglalagay tayo ng redundant member. Yan, naglalagay tayo ng mga redundant member. Anong silbi ng redundant member? Ang silbi kasi ng redundant member, una, dito, nung under siya rito, yung ating BG under tension. Ngayon, yung ating HC, under yan ng compression. Okay? Tapos ayaw niya teka lang, ayaw ma-select. Ayan. Andito siya. Ang tagal lang mag-load. Tapos, nung lumagpas na siya rito, nang napunta na siya rito, okay yan, nung lumagpas na siya sa BC, yung ating BG, under na ng compression. Tapos yung HC, siya naman ang magiging tension. Remember, ang ano kasi natin, ang members kasi natin sa truss is slender. Ibig sabihin mga payat. Okay? Payat sila compared to its length. So kung slender yan, mahina yan sa compression. Ang mangyayari kasi, yung slender member na yan, once na na-subject sa compression, magbabakel. And kung sa beam, magbe-bend. Sa truss kasi, kapag under siya sa compression, buckling. Yan, magbabakel siya. Kapag under na compression. Pero, kapag under naman siya ng tensile, yun ang kaya niya. Kaya niya kasi mag-elongate. Di ba bakal? Kaya niya mag-elongate. Okay? Ano lang yan para sa truss, para sa mga slender elements. Okay? Or slender members. Okay? Meron tayong mga bakal na, di ba? Yung mga bakal natin, mga poste na bakal, malakas yan sa compression. Okay? Pero yung mga slender natin, member, mahina sa compression kasi nga magbabakel. So ngayon, kung nung una, wala yung HC, wala yan, okay? Tapos nandito yung moving load, under sa compression yung BG. So, magiging siya, subjected to compression, may possibility na mag-buckle siya. Ngayon, kapag kasi under sa compression yung member natin sa truss,
kinoconsider natin sila as zero force member kasi mahina nga sila sa backlink. Okay? So, anong ginagawa natin? Doon tayo naglalagay ng redundant member. Okay? Para yung yung type of force na compression ng BG na hindi kayang dalhin ng HC, ang magdadala naman nun is yung HC. I mean BG, dadalhin siya ng HC. Kaya yung HC dito, under sa part na to, yung HC, siya yung magdadala ng tension. Okay, ganun ang redundant member. Ganun yung purpose niya. Kaya nga, dito natin mas ma-appreciate yung influence line diagram. Kasi sa sa truss analysis natin, wala tayong influence line saka wala tayong moving loads. Ang sinosolve lang natin ay specific specific type of member. It's either compression or under tension. Ganun lang ginagawa natin sa truss analysis, di ba? Pero dito sa truss under sa moving loads, dito natin ma-appreciate na okay, pwede pala maging tension to compression or compression to tension ang isang member. Depende kung nasaan yung moving loads. Okay? So, ganyan ang application ng influence line. Naintindihan po ba? Scary theory. hindi scary theory. Ang ganda kaya ng theory. Maganda po ang theory. Nakakatuwa nga siya Naintindihan po ba siya ng lubusan? Tingnan natin yung mga viewers natin sa Facebook and YouTube. Uy, ayan na. Happy Teachers Day po. Wow, thank you po kay Daniel Ventura, kay Joseph Cas, Amores, Joren, Christian. Mabuhay po kayo. Thank you. Kay Sir Orlando Sico. Happy Teachers Day daw. And kay Julio Cesar Dingkong. Thank you po. Wow, dami rin nagbati sa Facebook. Thank you po. And kay James Kibuyan. Wow, dati kong former student ko po yan. Si James Kibuyan. Rapi Ali Kadir, thank you rin. Kay Kali Ani. And thank you sa pagtag kay Al Rashmir Halbin. Batak Kaulaong. Ano po yun? Ano po yung Batak Kaulaong? Kay Abadjano Jericho, thank you rin po. Kay Shanit Lair Kanapi. Pagtuon, ay, si TikTok. Ay, ano po yan? Kay Bern Joseph Tenefrancia, thank you po sa pagbati ninyo. Ayan. Mark Chester Ancheta Sibayan. Opo. Ayan, buhay pa raw ang mga natin. Salamat po. Ayan, thank you. Okay. Ayan siya. So, I hope marami ka natutunan sa problem number 1. So, syempre, mag-problem number 2 pa tayo. Mapanakit talaga yung moment at diagram. Sir, paano mag-influence line? Fix ang nasa left. Then internal hinge. Yan po yung problem namin kahapon. Puntahan niyo po yung session 6 namin. Yes, by the way, meron po kaming YouTube channel Pwede niyo pong i-visit yung aming YouTube channel. Yan. Visit niyo po yung aming YouTube channel. Andun po sa session 6. Doon po namin diniscuss yung yung nare-request niyo po na paano. Yan. Ito po. Ito. Session 6. Ito. Yung part 1 over 2 and part 2 over 2. Naputol po kasing recordings kagabi. Kaya nagdalawang part. Ayan. Nandyan po yung diniscuss namin. Problem number 3. Dito sa part 2 of 2. Diyan po namin diniscuss yung tinatanong niyo po na fixed support, saka internal hinge, saka roller. Siya po yung tinatanong ninyo. Okay? And syempre, ipa-plug na rin po namin yung aming channel. Visit niyo po yung aming channel, CEBox. Search nyo lang po sa YouTube. Agad po yung mag-appear. And syempre, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates po sa aming YouTube channel. Yan. Pwede nyo rin pong i-like yung aming Facebook page, CEBox Tutorial Channel. Yan. Ano po meron sa amin sa aming channel? Ayan. Meron na po kaming 30 problems sa structural engineering and construction. These are board exam problems. Meron rin po kaming college algebra, statics of rigid bodies, mechanics of deformable bodies, structural theory 1, structural theory 2, steel design, pre-stress,
And meron din po kaming surveying. Pwede nyo pong ma-search yung surveying. Tapos, pwede nyo rin pong i-visit ito. Ayan. T-Box Calculator Tutorials. And meron din mga kaming mga simple vlogs. Ayan. May mga simple vlogs po kami. Pwede nyo po siyang i-visit. Okay? Ayan. Sa game. Ano na tayo? Problem na po tayo. Problem number 2. A negative 0.708. Saan? Sa DG? Ayun nga, sorry. 0.5. Saan nanggaling yung 0.5? Nakatingin nata kami rito. Ayan. So, thank you po. Negative 0.708 pala siya. Ayan. Okay? So, game. Problem number 2 tayo. Draw the influence line for the force in members GF, BF, and BC of the Warren Truss. Indicate numerical values for the peaks. Ang ibig sabihin lang nito, yung numerical values for the peaks, mga ordinates. So, all members have the same length. Yan, para-para sila ng length. Ibig sabihin, kung para-para sa length to, this is an equilateral triangle. Actually, hindi naman na kailangan ilagay dito yung 60 degrees. As long as alam natin na sila ay equilateral triangle, alam natin na ang mga angle na to ay 60 degrees with respect to each other. Ayan. Okay, so ang pinapasolve sa atin, GF, BF, and BC. So, ganun din. Ang mangyayari nga lang, ang pag-cut natin ay pag ganito. Ayan. So, this is our section AA. Then, ang una nating gagawin, yung ating 1.0 unit load ay andito. Before BC. Okay, then after BC. So, mamaya na after BC. Ang gawin muna natin, yung X is andito sa AB. X. Tapos, ito yung ating reaction sa A. And this is our reaction sa D. So, solve natin yung mga reaction. So, summation of moment at A is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, negative RD multiplied by 20, that's 60. Then plus 1.0 multiplied by X is equivalent to 0. Therefore, ang ating RD is equivalent to X over 60. Next, by summation of forces vertical is equivalent to 0. Upward is positive. AV positive. Then minus 1.0 plus RD na X over 60 is equivalent to 0. Shortcut na lang natin. Ang AV dito is magiging 60 minus X over 60. So, paki-double check na lang po kung ganito yung magiging answer natin. Yan. Okay? Okay, so tama. Next, since yung ating 1.0 ay nandito sa left section, so una muna tayo sa sa left sa right section. So 1.0 before BC, na kung saan ang X natin ay greater than 0 but less than 20 feet. So, drawing natin to. Siguro ito na lang. Copy na lang natin to. Yan. So, this is F, this is E, C, and D. $20 feet. Tapos, kung 20 feet yan, hatiin natin sa gitna. Anyway, huwag na lang dito. Sa na lang. Yan, dito na lang. Yan.
So, lagay na rin dito yung height. So, kung 20 feet to, kalahatiin natin. So, this is 10 feet. Okay? So, hanapin natin yung height. May Pythagorean theorem na lang. That is what? Opposite, no? Then, over 10 feet. So, ibig sabihin, tangent. Okay? So, tangent of, or 10 feet multiplied by tangent of 60. Yan. 10 feet. Adjacent, opposite. So, tangent of 60. 10 tangent of 60 is 17.32. So, this is 17.32 feet. Ngayon, assume ulit natin lahat ng ating forces ay tensile. So, tensile lahat sila. Tensile force, TF. Tensile force, BF. Tapos, tensile force, BC. Then, extend na rin natin yung ating section. Okay? Ayan. So, this is point B. Tapos, ito, another 20 feet. So, pakita natin yung slope ng BF. That is 10, diba? 10 to kalahati ng 20. So, 10, tapos ang height natin is 17.32. So, hypotenuse is, okay, 20. Hypothesis tuloy, sorry. Hypotenuse. Hypothesis na sabi ko. Hypotenuse is 20. Okay? So, ulit, ang bilang ng ating ang bilang ng ating vertical na unknown ay isa lang mula sa ating BF. So, by summation of forces, vertical is equivalent to 0, upward is positive, negative BF multiplied by 17.32 over 20, then plus RD na x over 60 is equivalent to 0. So, gawin na lang natin ulit na decimal to. Transpose natin para maging positive. So, 1 over 60 multiplied by, ang nasa baba natin ni 20, so cross multiply. So, 20 over 17.32. So, 0.019 of x. Next. Para naman masolve ang GF, kailangan natin mag-moment sa B. So, summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, ang ikot ng GF is counterclockwise. So, negative GF multiplied by 17.32. Tapos, ang ating RD iikot ng counterclockwise din. So, negative RD na x over 60 multiplied by 40. Yan. Is equivalent to 0. Yan. By the way, ang BF sa BC tatama sa point B. So, wala na silang moment effect sa point B. So, transpose natin. Ito ay magiging positive. Tapos, matitira dito is negative, no? So, ilan yan? 40 over 60, then divided by 17.32. So, 0.039. So, negative 0.039. 38 pala, sorry. 38 multiplied by x. Yan. And then, mag-moment na lang tayo sa F para sa BC. So, summation of moment at F is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, BC is clockwise multiplied by 17.32. Then, minus RD na x over 60 multiplied by sa F, no? So, kung sa F tayo nag-moment, that is what? 10 feet from C. So, ibig sabihin,
Para sa RD, that is 20 feet plus 10. So 30. Is equivalent to 0. So transpose natin para maging positive. That is 30 over 60. Then divided by 17.32. So 0.029. Multiplied by x. Diba? Ganun lang siya kasimple. Masasanay rin kayo kapag gumagamit na kayo ng equation. Madali lang naman siya kahit paano. Ayan. The next, after BC naman, andito na ngayon yung ating 1.0 unit load. O nga pala na meron tayong angle, no? Na cos 60 degrees dito, no? Gumamit pa tayo ng slope. Mas sanay kasi ako sa slope kaysa sa, sa angle. Anyway, kung angle yan, okay lang din. Pwede rin naman kapag angle. Okay, so sana tayo? Ito, 1.0 unit load na nasa after BC. At distance x. So since yung ating 1.0 ay nandito na sa right section, ang pipiliin natin ngayon is yung left section ng ating section AA. So 1.0 after BC. Ang limits natin, ang x is greater than what? 40. But less than 60 feet. Yan. So ito na. Left section. Ayan. Then, reaction AV. Tapos, assume natin ulit mga tensile forces. So, this is GF. This is DF. And this is tensile force BC. Dimensions, 20 feet. And this is 17.32 feet. Tapos, extend na rin natin yung ating section. Saan ba tayo mag-moment? Sa B. Okay, ito yung teka lang. Asan ba yung mga point? This is point A, point B, point G. So, saan tayo nag-moment? Point B, andito na siya. Tapos, point F, dito. So, extend natin mula rito. Yan. So, point F. Dimension sa, sa F, no? So, nasa gitna ang F. Okay, nasa gitna. So, this is 10 feet. Okay? So, kompleto na ba? Yes, yung slope. Slope nito is 17.32 over 10. Then, 20 feet. So, ganun ulit. Kung anong equation ang ginamit natin dito, siya rin yung gagamitin natin sa kabila. So, by summation of forces, vertical is equivalent to 0, upward is positive. So, positive BF multiplied by 17.32 over 20, then plus AB, which is 60 minus x over 60 is equivalent to 0. Therefore, ang ating BF is equivalent to, parehas lang ito. Na, kaso, transpose natin, magiging negative siya. So, negative 0.019, diba? Parehas lang, 17.32, then 1 over 60. Kaso, dito, magiging 60 minus x. Next, summation of moment at B is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, ang ikot ng GF is clockwise. So, positive GF multiplied by 17.32. Tapos, ang AB natin, iikot rin ng clockwise. So, positive 60 minus x over 60 multiplied by moment arm na 20 feet is equivalent to 0. Parehas lang ba? Ay, hindi. Magkaiba na. Ito kasi, 40.
Ito naman, 20. So, 20 over 60 is over 17.32. So, 0.019. Yes, wait lang. Para sa positive, no? So, negative na yan sa kabila. So, 0.019 multiplied by 60 minus x. Yan. X. Okay, so summation of moment at F is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang BC natin, iikot ng counterclockwise. So, negative BC multiplied by moment R na 17.32. Tapos, ang AB natin, iikot ng clockwise. So, that is positive 60 minus X over 60 multiplied by moment R na 30 is equivalent to 0. So, ang ating BC, transpose natin magiging positive. That is 30 over 60. Pares lang ata. Ayun, no? Pares lang sila. 30 over 60, no? So, ngayon, positive 0.029. Then multiplied by 60 minus x. Ayan. Tapos, copy natin itong mga equation para makuha na natin yung mga ordinates. So, para sa member, GF, para dito nalilito. So, for BF, GF, and C. So, una, ang limit natin is from 0 to 20 feet. Pangalawa, from 40 feet hanggang 60 feet. Ayan. Okay? So, 0.019 of x. Automatic dito, 0 na yan. 0, 0, 0. Then, kapag 20 feet, .38. Positive 0.38 ang BF. Tapos, sa GF, negative 0.038. Kapag 20 feet, negative 0.76. Then dito naman, 0.029x. So, 0.58. So, para naman sa 40 to 60 feet, that is negative 0.019 multiplied by 60 minus x. So, lahat naman sila 60 minus x, di ba? So, ibig sabihin, 0 sila dito sa 60. Tapos, kapag 40 feet, negative 0.38 sa BF. Then, okay, para sa no, negative 0.019. Then, para naman dito, sa GF, negative 0.39. Yan. 38 pala. Sorry. 38. Yan. So, negative 0.38, 0.38. Next, 0.029 multiplied by 60 minus x. Pag 40 feet, this is 0.58. Ayan. Okay? So, drawing natin. Tama ba yung mga naging equation natin lahat? Tag natin sa comment section. Baka may nakaligtaan kami.
Yan. So, wala namang comment. So, ibig sabihin, yan. Okay? Check nga natin kasi bakit to nagpantay sa BC 20 and 40 feet. Parang nakapagtaka. Check nga natin dito. 60 minus x over 60 naman to. Nag-moment tayo sa F. Okay, counterclockwise. X over 60 multiplied by 30. Then, BC natin is ganito. So, 17.2. Tama naman. Positive. Next, ito naman, moment at F. Ang BC natin is counterclockwise. So, that is negative 17.32. Okay. Tapos, ang AB natin is 60 minus X. Tama naman. Over 60. Then, multiplied by 30. Tama naman. So, 0.029. Check nga natin. 30 over 60 over 17.32. So, tama naman. 0.029. So, magpapantay pala sila. Anyway, sige. Proving natin. Sa BF. Sa BF natin, that is 0. Then, positive 0.39 dito. Tapos, magiging negative 0.38. Ayan. Negative 0.38. Tapos, 0. Ayan. Next, sa GF, parehas na negative, no? So, negative 0.76. Then, negative 0.38. Then 0. Oops. Ayan. So, this is for GF. Taas natin. Ayan. Para naman sa PC. So, 0, then 0.58. Tapos 0.58. Nagpantay lang sila. Ayan. Check natin kanina. 0.029 multiplied by 60 minus x. Then, 40. So, positive 0.58 nga talaga siya. Positive. Okay? So, ganito yung magiging graph niya. Ayan. Okay? So, this is for BC. Diba? Diba ang saya? Sakit sa ulo? Shear and moment diagram po ulit. Hindi na po kami mag-uulit ng topic. Baka next year na po yan. Okay? Hindi na kami mag-uulit ng topic. Panoorin nyo na lang po yung session namin. Session 4 and 5. That is the shear and moment diagram po. Check nyo na lang po yung session namin. Nandun po yun sa playlist namin. Ayan. Punta lang po kayo sa playlist. Check nyo po yung playlist namin sa sa structural theory. Ito, live tutorial, theory of structure. Open nyo po yan. Makikita nyo po dyan yung aming session 4 and 5.
Yan po yung shear and moment diagram. So, balikan nyo na lamang po. Okay? Meron po kaming simple curve. Meron po kaming horizontal and simple curve. Search nyo lang po sa YouTube. Tag ito, horizontal curve. Then search nyo po C-box. Try nyo lang. Horizontal curves. Ayan, ito po. Ayan yung kulay green. Surveying horizontal curve, simple curve introduction. Meron rin po yung playlist. Ito, naka-playlist po yan. Ito, siya? Spiral curve. Yan, check nyo lang po. Meron po yan. Yes, meron pong spiral yon. Check nyo po sa YouTube. Ito pong emulator po ang tawag rito. Ano po siya? Binabayaran po namin siya. Pero pwede niyo po siya ma-download. Pero may trial lang po siya. PF. Hindi po kami nagtuturo ng hydraulics and geo. Yes, nagtuturo kami ng hindi. Yes, nagtuturo po kami ng statics. Nagtuturo po kami ng statics. Yeah. Okay? So, problem number 3. Last problem na po tayo, Kasi malapit na pong mag 8:30. Yan. Last problem na po tayo. So, solve natin. So, ang pinapahanap po rito ay GF, saka GD, and CT. Pero, hindi na siya kagaya ng basta-basta sa problem number 2. Bakit? Kasi sa problem number 1 and 2, dito kasi, agad natin masasolve ang BF kasi mag-isa lamang siya ng vertical. Dito kasi, hindi. Dalawa na silang may vertical component, yung GF and GD. So, ibig sabihin, no choice ka, kailangan mo kagad mag-moment. Anyway, ito yung ating section. So, section AA. Yan. Then, this is our AV. And this is our RE. Then, unang assumption natin, ang ating 1.0 unit load ay andito. Okay, before CD. Okay? Yan. So, solve natin yung reaction natin. This is distance X. So, by summation of moment at F is equivalent to 0. Ay, hindi. Sige, tama. Ay, sorry. A na lang pala para makuha natin yung RE. So, A is equivalent to 0, negative RE multiplied by 12 meters. 1, 2, 3, 4. So, apat na 3. So, 12 meters. Then, plus 1.0 multiplied by X is equivalent to 0. So, therefore, ang ating RE is equivalent to X over 12. Next, mag-summation of forces vertical na lamang tayo para makuha natin yung AB. So, yan. So, AB, positive, then minus 1.0 plus X over 12 is equivalent to 0. Therefore, ang ating AB is equivalent to 12 minus X. Paki-correct na lang ako kung tama. Over 12. Yan.
And since ang ating 1.0 ay nasa left section ng AA, punta tayo sa right section. So 1.0 before CD, ang limit natin dyan, ang x is greater than 0 but less than 3 meters, so diba? So 3 meters, 3 meters, 3 meters, 3 meters. So less than 6 meters. So ito yung right section. Yan. So this is E, this is D, this is F. And this is our reaction RE. This is 3 meters. And this is 4 meters. Assumption natin ulit lahat tensile. Tensile CD, tensile GD, and tensile GF. Then, extend natin yung ating section. Yan. Hanggang point G. Ang kanyang distance mula rito sa point D is 3 meters. Tapos, ang kanyang slope is 4/3. Wait lang. 4.5 pala. Sorry. This is 4.5. Ito, 3 meters pala to. No? 3 meters. So, this is 3 meters. Yung height naman ng, ng GD is 4.5. 4.5. So, hypotenuse niya, 4.5 squared plus 3 squared. So, 5.41. Siguro, lagay na lang natin dito. Yan. Para sa GF to. Yan. So, this is 5.41. Okay? Then, para naman sa GF. Ito naman sa GF. Ang height niya is ito. Okay? Yan. Kung 4.5 to, ito naman 3 meters. Ibig sabihin, ang height niya ay 1.5. So, 1.5. Then, ang kanyang run is 3 meters. So, this is 1.5. Yan. So, 3.35. Yan. So, based dito, ang pinakamadaling isolve is yung CD. Mag-moment lamang tayo sa G. The summation of moment at G is equivalent to 0. Clockwise is positive. So, clockwise CD multiplied by height niya, 4.5. Then, RE, iikot ng counterclockwise. So, negative RE na x/12 multiplied by 6 meters is equivalent to 0. So, ang ating CD is 6/12 divided by 4.5. So, this is 0.111. 0.11 na lang. Then, multiplied by x. Next. Okay? Masosolve naman natin ang GF by taking summation of moment at D. Summation of moment at D is equivalent to 0. Clockwise is positive. Ang GF natin meron siyang horizontal component and vertical component. Yan. So, ang iikot lamang na component sa GF is yung horizontal papunta kay D. Okay? Ang ikot niya ay counterclockwise. So, that is negative GF. So, negative GF, convert natin into horizontal component. That is 3/3.5 at 3.35. Multiplied by moment arm na 3 meters. Tapos, yung RE natin, counterclockwise din. So, that is negative x/12 multiplied by moment arm na 3 is equivalent to 0.
Yan. So, masasolve natin ang GF. That is 3 over 12 divided by 3 over 3.35 multiplied by 3. So, 0.093. Tatranspose natin magiging positive. So, negative to. So, negative pa rin ang sagot. So, negative 0.093 multiplied by x.